Halos duha na lang katulog, sugato na nato ang bagong tuig. Apan luyo sa ginahinam-hinam natong selebrasyon, padayon ang pagkayod sa kapulisan. Sunod-sunod nga operasyon ang ilang gibuhat, alayon na usab sa ilang kampanyang o Plan Lambat Sibat. Kung diin, pinaagi sa maong kampanya, dili maikalilong nga nagkataas ang ihap sa mga dinakpan, partikular na sa ginadiling droga. We have to conduct assessment kung ano nangyari the previous week for us to determine kung nagano ba tayo, nag-successful bang ginawa natin o we have failure. 7 priority crimes, which is ito ang crimes na ito ay dapat police ang nag-ano dito na yung nakafocus sa trabaho ng police, yung murder, homicide, physical injury, yung robbery, theft, at saka carnapping and motor napping. And from that, yung drugs din, yung drugs nasali natin. So, kahibaluan nga pinaagi sa maong kampanya nga gipagasugdan nigbulan lang sa Oktubre. Dili moubos sa 30 ang masikop gumikan sa ginadiling droga nga mao'y gituuhang ugat sa tanang matang sa kriminalidad. Kung diin, gikan 143 nga mga nasikop sa miaging tuig, karong tuiga lang miabot na kini sa 378. Base sa gipagulang datos sa kapulisan, gikan bulan sa Enero hangtod na sa Hunyo, maingong misa kaagayod ang ihap sa mga nasikop, itandi sa miaging tuig sa susamang mga bulan. Niyang milingkod si City Director Police Senior Superintendent Maximo Layugan sa General Santos City Police Office, midobli pa ang ihap sa mga nasikop. Bisa ng pagsulod sa Plan Lambat Sibat sa Dakbayan, ang dakong tabang usab sa pagkasikop sa mga tigpayuhot sa ginadiling droga. Ano natin, compliance kasi natin to sa yung programa ng ating higher headquarters is the Lambat Sibat. Ito ay kaya nga sustain yung sinasabi din na is the Lambat Sibat's goal is to reduce crime incidents in our area of responsibility. Mihatag usab sila Yugan og reaksyon may kalabutan sa mga napatay sa operasyon gumikan usab nga nanlaban sa kapulisan. Sama na lamang gani sa baguhay lang nga operasyon sa Regional Special Investigation and Detection Team kon RSIDT nga gikamatay sa tulo ka mga drugista nga mao silang Wang Yu Galve, Rasim Sultan ug Jun Hasim. Tayo naman nag-enforce tayo ng batas kung ano diyan is hindi naman pwede na tayo ang i-defense naman natin ang sarili natin. So nakita mo, yung nangyari is si P.O. Tubaret was hit. Fortunately, yung kamay niya ang natamaan at na-operahan nga. Katatapos lang operahan yung 2 days ago. So ganun ang dyan. Siyempre, kung nag-enforce tayo ng is we should also to protect ourselves. So sana kung hindi sila nag-involve ng ganun na mga illegal na activities, hindi mangyayari yon. Faith Dandoy, Brigada News.